Sumagot kaya si Sara Duterte o hindi? O yun. Ano man ang gawin ni Sara, sumagot o hindi, abangan nyo ang talakayan ko mamayang gabi sa ating gabi-gabing talakayan. Okay? Pero ngayon, pag-usapan natin to. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize, mga kabunyog, mga kababayan, ngayon ko lang naunawaan, kung akala ng kampo ni Sara at ng mga pro-Duterte, nakapabor sa kanila yung impeachment ng Korte Suprema, ay yung impeachment, yung desisyon ng Korte Suprema, ay di ba ang ginawa ng Korte Suprema, diniklarang unconstitutional yung impeachment ni Sara dahil hindi daw sumunod sa tamang proseso? Okay? Oh, kung sa biglang tingin, akala mo, pamobor kila Sara. Sa isang banda rin, blessing in disguise din pala yun. Napaganda rin pala mga kabunyog. Napaganda rin. Ano ba ang mangyayari ngayong araw at sa Wednesday? March 18. Ngayong araw, deadline ni Sara. Bakit ngayon ang deadline? Eh di ba kasi noong March 4, kung hindi ko nakakalimutan, 3 araw na nag-hearing ang Kamara, March 2, March 3, March 4. Sa hearing ng Kamara, yung Justice Committee, na diniklara nitong sufficient informed in substance. March 4. Sunod na araw, March 5, sinilbihan ng notice si Sara. Pinadala sa kanya yung impeachment complaint, pati yung mga attachment na mga ebidensya sa kanya, naka-attach doon. Oh, ngayon binigyan siya ng 10 days non-extendable period. Ibig sabihin, hindi hindi siya pwedeng mag-extend ng pagsagot. Kailangan 10 days lang talaga. So kailan yung 10 days? Yung 10 days noong 15. Kasi 20 March 5 sa kanya pinadala, 15. Ay syempre yung 15 Sunday, so ngayon na yun. Ngayon na yung deadline niya, ngayong araw. So malalaman natin ngayon, sasagot ba siya o hindi? Pag sumagot siya, okay, titingnan yung sagot niya, tapos bibigyan ng 3 days yung complainants para mag-reply doon sa sagot ni Sara. Pag hindi naman siya sumagot, okay, proceed na ang hearings ng Kamara sa March 18. Sumagot siya o hindi, maghi-hearing sa March 18. Yun ang sabi ng Kamara. Basta ngayon yung deadline ni Sara. Ano kaya ang posibleng gawin? Ang posibleng gawin ni Sara, wag na lang sumagot. Wag na tayong sumagot diyan. Kasi wala rin lang naman mangyayari diyan. Talo rin talaga tayo sa Kamara, o di ba? Pwedeng ganon. Talo rin lang tayo dito sa Kamara, mas karamihan talaga ng kongresista, talagang i-impeach si Sara. So useless. Parang ganun ang gagawin nila. Useless. So wala na, wag na tayong sumagot dito. Hintayin na lang natin sa Senado, doon na ang laban. Para sa kanila, doon na ang laban. Pwedeng ganun ang gagawin. Or pwede rin, sasagot sila, pero gagawin nila ang mga pang-delay, kung ano pwedeng magawa para lang maabala. Pero alam nila sa bandang huli, lulusot din yan sa Kamara. Yun ang pwedeng gawin nila. O kaya, ang pwedeng gawin nila, lumapit na naman sa Korte Suprema. Yun na naman ang gawin nila. Parang petition for certiorari, prohibition, kung ano-ano na naman. Alam naman natin ang kampo ni Sara. Pero kahit sila pumunta sa Korte Suprema, hindi naman kaagad-agad madidesisyonan yan. Hindi yan. Anyway, yan ang mga pwede. O ngayon, kahit sila sumagot man o hindi, nagsabi na ang Justice Committee, maghihiring na sila sa Wednesday, March 18. Ano ang gagawin sa Wednesday, March 18? Ang gagawin sa Wednesday, mga kabunyog, importante itong mga gagawin sa March 18. Bakit? Unang-una, didesisyonan yung issue ng mga abogado ni Sara. Kasi 16 yung sinubmit ni Sara na gusto na magiging abogado niya daw. Sabi ng Kamara, napanood natin yung mga interview kay Congresswoman Lustro at saka kay Terry Ridon, sabi nila, hindi naman pwede yung dalawa doon, hindi pwede yon. Si Attorney Michael Pua at saka si Attorney Reynold Monsayak, hindi pwede yon kasi na-involve yan dyan sa confidential funds. Pwede ba yon? Abogado ka, pwede ka ngang ipapatawag din sa Kamara dahil mga nasangkot kayo dyan sa mga issue na yan sa confidential funds. So, hindi pwedeng, abogado ka, at the same time, pwede ka ring ipatawag sa Kamara or sa Senado. So, sabi ng mga kongresista, didesisyonan yon. Pero nag-react na si Sara dyan.
Sabi ni Sara, hindi pwede yun na hindi nyo tanggapin yan. Karapatan ko yan kung sinong abogado ko. Ayan. Pero sabi naman ng Kamara, ng ilang kongresista, hindi pwede yan na kasi ito kasing si Michael Puwa, naging tagapagsalita ito ni Sara eh. Ganon din si Monsayak. Si Monsayak, Attorney Monsayak, kabats ni Sara sa San Sebastian, sa College of Law. Tapos nabanggit yan ni Madriaga sa sinumpang salaysay niya. Sabi ni Madriaga, nung nagdala siya ng pera doon sa isang comedy bar sa Timog, nandun si Monsayak tapos ininstruksyonon siyang idala na sa taas. Yan yung doon. So didesisyonan ngayon sa Wednesday. Talaga bang hindi na pwedeng maging abogado si Michael Puwa saka si Monsayak o pagbibigyan pa rin ng Kamara? Didesisyonan nila sa Miyerkules, kaya abangan natin. Ang isa pang didesisyonan, yung tungkol sa paglipat kay Madriaga mula sa BJMP Camp Bagong Diwa papunta sa kustodya ng Justice Committee. Pag-uusapan din yan. Yung motion ni Atty. Chel Jokno. Sa Wednesday rin yan pag-uusapan. Yan mga kabunyog Pangatlong pag-uusapan, yung pagsubpina ng mga bank records ni Sara sa Kaniman Scarpio, financial records, SALN, didesisyonan din yan sa Wednesday. So, medyo mga kabunyog, matindi ang mga didesisyonan sa Wednesday. Kaya abangan natin. Didesisyonan kung papayagan bang maging abogado si Monsayak sa Kasipuwa. Pangalawa, formally didesisyonan ng Justice Committee kung hihilingin nila sa korte na ilipat ang kustodya kay Ramil Madriaga. Galing sa Camp Bagong Diwa, papunta sa kustodya ng Kamara. Yon. Pangatlo, maglalabas ba ng subpina ang Kamara tungkol sa bank records ni Sara, SALN, saka yung kay Man Scarpio, pati yung sa asawa. So yan mga kabunyog mga kababayan, didesisyonan yan sa Wednesday. Kaya abangan natin. So, ulitin ko, ang mga aabangan natin ngayong umaga, kung anong desisyon ni Sara, magsasagot ba siya o hindi. Ngayong araw pala, hanggang alas 5 abangan natin. Tapos Wednesday na naman. So yan yan na po ang mangyayari. Ngayon, ako sa tingin ko diyan, kapag nag-decide ang Kamara na isubpina, magkakaroon kasi mga kabunyog ng break ang Kamara sa March 21 yata March 21. Babalik sila April 8 na. Magsesesyon uli April 8 na. Kaya medyo mahaba-haba ang break. Mahaba-haba ang break mga kabunyog. Sa mahaba-haba ang break ng Kamara. Pati ng Senado. Kasi syempre Holy Week break. So talagang magiging todo-todo na ang hearing niyan after na ng Holy Week. Pero ngayon, itong linggong ito, mayroon pa rin mga didesisyonan. Kaya abangan natin. O ngayon mga kabunyog, ano yung sinasabi ko na mas napaganda yung desisyon ng Korte Suprema? Mas naging maganda para sa atin Mas naging hindi pabor kay Sara. Alam niyo kung bakit? Ganito. Ipaliwanag ko sa inyo mga kabunyog. Alam niyo, kung natuloy noong pagdinig sa Senado, yung trial, kung nag-proceed nung panahon ni Cheese, okay, ganito ang mangyayari. Pagdating sa Senado, kung nag-trial, isusubpina, hihilingin doon sa trial sa Senado, hihilingin doon na isubpina ang bank records ni Sara. Hihilingin doon na isubpina ang ombudsman at ang AMLAC. Okay? Ganun ang mangyayari doon. Mga kabunyog. Alam nyo kung bakit? Ay kasi sa ngayon, hindi pa naman nasusubpina yung AMLAC. Hindi pa naman nasusubpina ang ombudsman. Wala pa. Pero tandaan natin na nung nakaraang impeachment ni Sara, lagi ko itong pinapaliwanag sa aking mga talakayan. Dalawa ang mode, paraan ng impeachment. Ang una, yung fast track mode. Ang fast track mode, yung kapag mayroon ng 1/3 or more ng mga kongresista ang suportado na ang impeachment, hindi na kailangan ng mga hearing-hearing. Fast track na. Yan yung ginamit noong February 5, 2025. 260 ng kongresista ang nakapirma. Bakit ka pa mag-hearing?
ano na kumbinsido na ang buong Kongreso halos na talagang kailangan i-impeach. So dadalhin na ngayon sa Senado. Doon na sa Senado ang trial. Yan yung wala nang hearing sa Justice Committee, wala. Yan yung fast track mode. Ang slow mode, ang slow mode, ibig sabihin mabagal, itong ginagawa ngayon. Final yung impeachment complaint, dinala sa Justice Committee, i-determine ng Justice Committee kung sufficient in form and substance, maghihiring parang mini trial, magkakaroon ng sufficiency in kumbaga probable cause, dadalhin sa plenary, magbubutuhan ng plenary kung makukuha ng 1/3. Pag nakakuha ng 1/3, dadalhin sa Senate. Yan yung mahabang mode. Mahaba. May hearing pa sa Justice Committee. Tapos saka pupunta sa plenary, 1/3. Ngayon, alin yung ginamit nung nakaraang February? Yung fast track mode. Pero tandaan natin, sa fast track mode, yung mabilis, wala pang records ng galing sa AMLAC. Wala pa. Wala ring galing sa ombudsman. Wala pa. Wala. So, doon na sana yan isusubpina sa Senado. Ibig sabihin, hihilingin sana sa Senate na ilabas yon. Parang katulad nung kay ERAP. Sinubpina, bubuksan ba yung envelope o hindi? Yan, di ba? Yung kay ERAP, di ba? Bubuksan, sinubpina yung mga envelope, sinubpina yon. Tapos sinubpina yung mga opisyal ng korte ay ng bangko. Yung opisyal ng bangko sa Bilarde account. Pinatawag yan doon sa korte. Tapos bubuksan ba yung envelope? Doon yan pinag-usapan sa Senado. Ngayon, anong naging desisyon ng Senado kay Estrada? Sige nga, pinabuksan niya ba yung brown envelope? Pinabuksan ba yung envelope kay ERAP? Second envelope yata yun eh. Second envelope bang tawag doon? Anong naalala nyo? Pinabuksan ba yung envelope? Nagbutuhan yung Senado noon bilang impeachment court eh. Kung totoo, ang naging desisyon doon ng Senado, hindi. Hindi pinabuksan. Kaya nga nagalit ang tao. Ganyan din sana ang mangyayari dito kay Sara. Kung nakarating doon sa Senado nung panahon ni Cheese, tapos magmo-motion ang prosecution na isubpina yung mga bank records ni Sara, tanong ko sa inyo, kung natuloy yung impeachment nung February sa panahon ni Cheese, tapos yung prosecution ay nag-motion na isubpina yung AMLAC, isubpina yung mga bank records, pag nagbutuhan yung mga senador noon, si Cheese ang nagpe-preside, sila Joel Villanueva, sila Jinggoy, ano sa tingin nyo ang mananalo? Papayagan ba nilang isubpina yung mga bank records? Mga kabunyog? Parang lang to, balikan lang natin, kung natuloy yung impeachment ni Sara noon, tapos magmo-motion yung mga prosecution, pabubuksan ba? Isusubpina ba yung mga bank records ni Sara? Papayag yung Senado o hindi? Kasi magmo-motion didesisyonan ngayon ng magmo-motion yung mga prosecution doon sa Senado ang nagpe-preside si Cheese. Anong mangyayari? Hindi. So nakita nyo, ang sagot na ng karamihan, hindi. So ibig sabihin, kung natuloy ang impeachment ni Sara noon, tapos magmo-motion ang prosecution na isubpina yung mga bank records ni Sara, hindi. Ang magiging boto ng mga senador doon, hindi. So ibig sabihin, hindi natin makikita yung mga bank records ni Sara. Hindi natin makikita yung mga records ng AMLAC. Kasi magbubutuhan yung mga senador, kakampihan si Sara noon. Di ba? So, kumbaga sa isang banda, kung nakarating sa Senado noon at nag-preside si Cheese Escudero, haharangin nila yon. Hindi nila pabubuksan ang mga bank records ni Sara. Pero ngayon, dito tayo sa House. Sa tingin nyo, itong motion na pabuksan, isubpina yung mga bank records ni Sara, papayagan ba ng mga kongresista yun o hindi? Ngayon na sa House, dito sa Justice Committee, isusubpina ba ng House? Lalabas ba ang subpina ngayon? Ngayon, dito sa House, dumadaan na tayo ngayon sa slow mode, itong fast, slow mode. Ibig sabihin, mahabang proseso. Pero dito, mayroon ng motion na isubpina. Lulusot ba yan? Yang motion na yan? Sabi niya. So, ibig sabihin, dito pa lang sa House, masusubpina na yung mga records ni Sara, yung mga bank records. Dito pa lang sa House. Kaya,
Pagdating sa Senado, dala-dala na yung mga bank records, hindi na kailangang isumpina. Nakuha nyo? Kumbaga, dito na ang sumpina sa House. Kaya dito sa House, lalabas na yan. Oh, di ba mas napaganda? Di ba? Mas napaganda kasi sa House pa lang lalabas na. Pag lumabas dito sa House, pag submit mo ngayon sa Senado, dala-dala na 'yon, naka-attach na. O, di ba? Hindi na didesisyonan ng Senado. Bakit hindi na didesisyonan ng Senado? Ay naisumpina na eh. Maia-attach na yan sa records ng kaso. Mas napaganda ngayon. Di ba? Mas napaganda ngayon. Kasi kung hindi, kung dun yan sa Senado, ay mahabang debate yan. Hindi nila papayagang isumpina ang bank records ni Sara. Oh, samantalang dito sa Kamara, sa tingin nyo, magbubutuhan ang mga ang mga kongresista dito sa Justice Committee. Isusumpi na ba yan? Yes. Isusumpi na yan. Ngayon, pag sinumpi na yan, ano na? Lumabas na yung mga records ni Sara. Kapag dinala sa Senado, naka-attach na. Sa Bicol, nahinguragan, maraya ka pa. Kumbaga karma, kala mo naging pabor sa'yo. Yung yung desisyon ng Korte Suprema. O sige. Kumbaga, ang mangyayari ngayon, yung Kamara, idadaan na nila, isusumpi na yan, kukumplituhin na yung mga records. Ha? O, di ba? Parang mas napaganda. So, mas napaganda, So, yun ang sinasabi ko. Ha? Parang sa isang banda rin, mas napaganda kasi nandyan na. Hindi na doon. Doon kasi sa pati pala bank records ni Man Scarpio, yung asawa, kasama pa sa isusumpi na. Pati yung sa asawa. Bakit? Kasi sa SALN, pag nagsasubmit ka ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, pati yung sa asawa mo kasama doon. Kasi yan yung mga assets, liabilities mo, and net worth. Siyempre, pang yung sa inyong mag-asawa yan. Ano ba ang mga assets mo, liabilities, and net worth? Pati properties ninyo sa pamilya mo. Kasama yon. So, pati mga bank record, pati mga financial records ni Man Scarpio, kasama doon sa asawa. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? Ito? Magmo-motion sila diyan sa Kamara na yung SALN ni Sara, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pangalawa, yung mga bank records, isusumpi na yon, pati kay Man Scarpio. So, bakit? Ito yung kinukontra ngayon nila Sara. Bakit daw, bakit daw ngayon pa lang yan kukunin, nag-file na kaagad ng impeachment, tapos inaprubahan daw ng sufficiency in form and substance, wala pa naman daw palang sapat na ebidensya. Unang-una, may ebidensya na, naka-attach na yon. Kaya lang sa ngayon, naglalabasan pa ang mga dagdag pang ebidensya. Kumbaga, siyempre sa kaso, pag-file mo ng kaso, yung available mo ng ebidensya, ipafile mo na. Ngayon, kung mayroon ka pang nakikitang idadagdag pa bago dalhin sa korte, yan? Idadagdag pa yan. Kanino ka ba nagpa-file ng kaso sa criminal case? Ay, di ba sa piskal? Hindi pa naman korte yun eh. Di ba? Ito nga, kaya ko nga nasabi, parang itong si Sara, hindi abogado. Kapag magpa-file ka ba ng kaso, diretso sa korte? Kapag criminal case? Sige nga. Sige nga, mga kabunyog, mga kababayan. Pag magpa-file ka ba ng criminal case, lalo mabibigat na kaso? Mabibigat na kaso. Diretso ba sa korte? O sige nga. Di ba? Diretso ba sa korte ang filing ng kaso? Kanino muna nagpa-file ng kaso? Dadaan muna sa preliminary investigation. Sino ang nagkakandak ng preliminary investigation? Ang prosecutor. I-evaluate ng prosecutor kung yung mga ebidensya ba okay, sufficient ba yung ebidensya? Pag nakita ng prosecutor sapat yung ebidensya, pwedeng i-file probable cause, ipa-file niya na ngayon sa korte. Ngayon, pag na-file na sa korte, pwede pa bang magdagdag ng mga ebidensya? Yes! Pwede pa rin. Pwede mo pang ipasumpi na kung sino-sino dyan. Di ba? Para talagang makonvict yung akusado beyond reasonable doubt. Di ba? Sa ngayon, ganyan din ang Kamara. Ang House sa ngayon ay para yung piskal.
parang nag-file ng nag-file ka ngayon ng complaint laban kay Sara, impeachment complaint, ini-evaluate na ngayon ng House o ng Kamara yung impeachment complaint. At nakita nila kung titingnan sa form, sufficient. Kung titingnan sa substance, sufficient. O sige, tingnan na nga natin yung mga ebidensya. I-present na nga kahit mabilisan lang. Yun na yung mini trial na tinatawag. So, ngayon, mayroon pa ba kayong mga dapat na ebidensyang i-produce na kailangan nating isumpina? O sige, mayroon. Bank records, kaya isusumpinan na. Yan ngayon yun. Ngayon, kapag nailabas na lahat yung mga ebidensya na yan at nakita ng House na may probable cause, magre-recommend ang Justice Committee sa plenary. O, ang plenary ngayon magbubutuhan. Pag nagbutuhan ng plenary at nakakuha ng 1/3, lusot na ngayon, impeach na si Sara. Dadalhin na sa Senado. Magta-trial na. O yan yung proseso niyan. Kaya yung sinasabi ni Sara, bakit daw nag-file ng impeachment tapos sige pa daw ng sumpina? Ay gano'n naman talaga eh. Kumbaga, yung pinail mong impeachment complaint based on available mo ng mga ebidensya, based on available. Yung mga hindi pa available na ebidensya, pwede mo pang isumpina. Pwede pa 'yun. Walang nagbabawal doon. Wala pa naman sa trial court, 'di ba? Parang ang sinasabi kasi ni Sara, dapat pag-file nyo pa lang kompleto na. Pag na-file nyo na, hindi na pwedeng magsumpina ng kung ano-ano. Hindi 'yun. Yan na nga ang maganda ngayon. Napaganda nga ngayon eh. Kasi dumaan tayo sa hearing sa Justice Committee. Noong kasing unang impeachment, fast track yun eh. Wala nang mga sumpina-sumpina. Hindi na rin binigyan si Sara ng notice. Wala nang ganon. Fast track yun eh. Ay ngayon, sabi ng Korte Suprema, wala daw due process si Sara. O sige, idaan natin sa due process. Ito na yung due process. Ito na yung mga hearings na dinadaanan. Pero sa due process, may karapatan din ang complainants na mag-avail o gumamit ng mga subpoena powers ng Kamara. Due process din yun. Si Sara Duterte may due process, yung complainant may due process din. Ano ang due process ng complainant? Gumamit ng subpoena powers ng Kamara. O yan na yung ginagamit ngayon. Diba? Kahit naman si Sara, pwede rin siyang mag-request ng mga kung ano-anong request niya para magamit niya rin. Ganyan ang due process. Bakit ang due process? Doon lang kay Sara? Kahit sa complainants, may due process yan. Pareho yan may due process. Yung pag-avail, paggamit ng mga complainants sa impeachment para isumpina ng Kamara, yung mga dapat isumpina, ombudsman, AMLAC, lahat yan, pwede yang i-avail. Kasi ang purpose natin dito, lumabas ang katotohanan. Para lumabas ang katotohanan, titin mo ang lahat ng paraan para malaman ang katotohanan. Kung wala ka naman problema, bakit ka matatakot? 'Di ba? Basic 'yun. Bakit put si Sara sa sumpina? Di ba kung hindi ka natatakot, hindi ka dapat wag mong kukontrahin yung mga na yan. Kasi, sige na, isumpina nyo na yan, wala namang problema sa akin. Tingnan nyo ang aking statement of assets, liabilities, and net worth, walang problema yan. Tingnan nyo ang records ko sa bangko, walang problema yan. O, di ba ganon? Kaya lang, ito na ang problema nila Sara ngayon. Kasi isusumpina pati sa asawa niya, yung sa asawa niya ng mga records. Ngayon, mas napaganda ngayon. Kasi nung unang impeachment ni Sara, hindi dumaan sa ganito kasi madali nga yun. Minadali yun eh. Pwede ba sana yun? Sa totoo pwede yun. Kasi ang tawag nga doon, fast track mode. Pag may more than 1/3 na ng mga kongresista, pwede na yan, diretso na sa Senate. Nasa Constitution naman yan. Kaya lang, Korte Suprema na ang nagsabi, hindi, dapat dumaan pa rin sa hearing. Bigyan pa rin daw ng due process si Sara. Okay, so anong ginawa ngayon? Hindi na ginamit yung fast track mode. Ginamit na tong slow mode. Pero mas napaganda, di ba? Mas napaganda. Kasi maisusumpina na yung mga records. Maisusumpina na. Kaya dito ngayon natatakot sila Sara. Dito sila natatakot. Sabi nila, bakit naman magsusumpina ang Kamara? Bakit mo tatanungin yan? Kapangyarihan yan ng Kamara, ang subpoena powers niyan. Para namang hindi abogado si Sara. Wala bang powers ang Kamara? Na magsumpina? Yung ang simpleng mga hearing ng yung mga hearing in aid of legislation, 'di ba? Yung investigation in aid of legislation may subpoena powers. Ito pa kayang impeachment? 'Di ba?
Imagine niyo impeachment ang pinag-uusapan, accountability of public officers, pagpapanagot sa mga pinakamatataas na opisyal ng bayan, tapos walang sumpi na powers. Ha? 'Di ba? Oh, ayan 'yan. Tsaka ang Kamara hindi naman 'yan korte. Hindi korte ang Kamara, ang korte yung Senado. Prosecutor ang Kamara. Kumbaga, yung mga complainants nagsumbong sa Kamara, sa prosecutor. Gusto naming i-impeach ang Vice President kasi ang dami niyang nagawang impeachable offenses. Ano ba 'yon? Mayroon ba kayong mga ebidensya, testigo? Mayroon. Ito po, ayan, yan. Okay, tingnan ko nga. Okay, sige, sufficient in form ito. Okay, sufficient in substance. Pwede bang tawagin mo yung mga testigo mo, makausap ko? Ha? Pwede bang ipakita mo yung mga ebidensya mo, mabilisan lang kasi tingnan natin kung may probable cause? O yan na yung mangyayari ngayon. Yan na yung nangyayari. Pag nagsabi yung Kamara, mayroong probable cause, proceed tayo sa plenary, pagbutuhan namin. O magbubutuhan na ngayon. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Okay? So abangan natin ngayong araw, sasagot ba si Sara o hindi? At abangan din natin sa Wednesday, yung mga desisyon ng Kamara. One, aalisin ba talaga sa mga abogado ni Sara si Puwa at saka si Monsayak? Pangalawa, mahihilingin na ng Kamara na i-transfer ng custody si Madriaga? Pangatlo, mag-i-issue na ba ng subpoena ang Kamara o ipapasa pa sa Kamara mismo, plenary, para magsubpoena? Yan ang didesisyonan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.